Nagtutod sa sarili mo. Live na. Live voice over, live toot. Hoy, ito na ang ating unang panauhin and we're very excited to have him with us today para po to make heads and tails of what's happening dito po sa pagtatanggal ng excise tax. No? Hindi pa po tinatanggal ha. Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Napirmahan na kasi ng Pangulo yan eh, di ba? With a very able person, ang ating guest ay former Secretary ng Department of Finance and the Chairman ng Foundation for Economic Freedom, si Secretary Roberto Bobby De Ocampo. Secretary, magandang umaga po si Peter Atrica dito sa DZMM. How are you, sir? Magandang umaga sa inyo, Peter and Rica, at magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Good morning, Sec Bobby. Salamat po. Good morning. Secretary, let's talk about itong pagpirma ni PBBM ng special powers no para i-suspend nga itong pagkolekta ng excise tax. Let's start with the basic. Do you agree that it's timely at this point, or would it cause quite a bit of a negative impact on our government finances? Sa aking pananaw, kailangan talaga magkaroon ng isang patakaran upang bawasan yung excise tax temporarily. Sapagkat yung tax ay kailangan din ng ating pamahalaan at ang ating ekonomiya upang mapondohan natin ang mga pangangailangan ng ating mamamayan. Pero ginawa yung kaisipan na yan upang maibaba ang presyo ng gasolina at petrolyo sapagkat tuloy-tuloy ang pagtaas nito at nakakapinsala sa hanap buhay at sa presyo ng halos lahat na bilihin. Kung ako mag-aagbiso, siguro mas mabuting babaan imbis na tanggalin lahat ng excise tax. At pag sa baba nito, siguro yung pagbaba ay dapat mas konti sa produktong mas kaya ng mga mayayaman at mas malaki ang pagbawas sa mga produktong mas kailangan ng mga mahihirap. So katulad ng nakikita mo pag pumunta ka sa gasolinahan, bago magkaroon nitong sitwasyon na ito, mas mataas ang presyo ng mga premium gasoline kaysa sa diesel sapagkat alam naman natin na yung mga transportasyon katulad ng jeepney, bus, etc., karamihan yan ay diesel. Kaya medyo nagugulat ako nung nagpuno ako ng petrolyo ng isang araw at nakita ako mas mataas pa yung diesel. Ang dapat tutukan ng ating pamahalaan ay ito ay isang kapinsalaan sa ekonomiya ng buong mundo at sa ekonomiya ng Pilipinas at ang pinakatatamaan ng kapinsalaan ito ay ang mga mas mahihirap sa ating lipunan. At dahil doon, tutukan nila ang kanilang ayuda doon sa mga mahihirap. Ngayon, alam ko na nagpumirma rin siya ng isang national emergency at tama po yun sapagkat itong nararanasan natin ay parang isang super typhoon na tumama sa buong ekonomiya ng mundo at sa ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit kapag iniisip natin na tulungan ng ating pinakamahihirap, ang tanong pa rin ay saan natin kukunin ng pondo. Kapag meron tayong isang national emergency, lalo na itong katulad nito na napakalaki, hindi lang sinasakop ang buong mundo, ay dapat sama-sama lahat. Hindi lamang ang executive branch, kundi pati yung legislative branch at ang pribadong sektor upang lahat tayo ay magtulungan sa kapinsalaang ito. Anong ibig kong sabihin dyan? Hindi lang dapat excise tax ang titignan natin upang gumaan ang presyo ng petrolyo at magbigay ng ayuda sa ating mahihirap. Ngunit yung mga iba't ibang pondo na baka hindi naman priority ating paggastos ay isama na natin sa buong pondo ng kailangang ayuda sa ating mahihirap, katulad ng mga pork barrel, katulad ng intelligence funds, katulad ng budget na may samang kurakot pa,
At yung mga kinikita sa pondo ng pagsusugal. Sapagkat ito ay isang emergency na kailangan lahat tayo ay dala ng ating tulong sa ating mahihirap. Opo. Secretary Bobby, itong excise tax ay fixed depende sa gasolina. Kung gasolina 10 pesos yan per liter. Pag diesel 6 pesos per liter. At 3 piso naman per liter ng kerosene or per kilo ng LPG. Ang tanong po is, bakit masyadong tahimik sa VAT? Dahil ba 12% ang charge ng VAT? Hindi ba makakatulong po ng malaki yun dahil habang tumataas yung presyo ng gasolina o diesel, mas tumataas din yung kukunin ng gobyerno sa VAT, di po ba? Unang-una, hindi natin alam kung gaano katagal itong sitwasyon na ito. Pag tinanggal natin lahat ng ating pangangailangan sa pondo ng gobyerno upang makatulong sa ating lipunan, baka mahirap ibalik pagtapos na itong emergency ito. Kaya kailangan dahan-dahan, unahin muna natin yung sinabi nilang excise tax at bantayan din natin kung ano ba ang sitwasyon buwan-buwan, kung tatagal pa o ano. At pag tatagal pa, baka kailangan pag-isipan na rin natin yung ibang patakaran, katulad ng sinabi mo, baka pati reduction, temporary. Apo. Pag mapakinggan nyo yan, temporary ng VAT. Kaya hindi naman tayo dapat magputol ng ating kamay upang sagutin ang isang emergency na baka hindi naman ganun katagal. Ngunit ang sasabihin, ang uulitin ko rito ay meron ding ibang pondong pwede nating gamitin. Sapagkat ang buwis ay kailangan din upang, sabi ko nga, mapondohan ng pangangailangan. Pero may ibang pondong pumapasok sa ating pamahalaan na katulad ng mga binanggit ko na, na hindi naman ganun kailangan sa araw-araw at maaari nating gamitin ngayon sapagkat meron tayong isang national emergency at dapat lahat ay magtulungan. At hindi na maaari yung habang meron emergency na ganito na tuloy-tuloy tayong pangkaraniwang mga patakaran at ginagawa natin sa araw-araw na isip mo walang emergency. Sec Bobby, maaari rin bang gawin na yun pong 12% na VAT ay piliin na lamang kung saang mga commodities ang lalagyan natin nito para makatulong lang din doon sa bulsa ng mga mamamayang Pilipino. Katulad na lang ng i-retain na lang yung 12% VAT sa mga luxury items at yung mga bagay katulad na lang ng mga sardinas, delata na maaari natin mabili na mas murang halaga, tanggalan na lang muna pansamantala ng 12% VAT. Pwede pag-aralan yan. Ang mabuti dyan ay sinabi mo pagsamantala. No? Sapagkat, ang sabi ko nga, itong VAT ay kailangan din sa pagtulong ng ating lipunan at ating mga mamamayan. Kaya pwede pag-aralan pero dapat tignan din natin kung meron tayong ibang mga pondong hindi natin kasing kailangan sa pagkolekta ng buwis na maaari din natin isama sa pondo natin. Kasi kailangan tayong kumuha ng isang pondong malaki-laki upang mabigyan natin ng tinatawag nilang subsidy. Alam ba niyo kung ibig sabihin ng subsidy? Yung tulong. Direktang tulong sa bulsa ng mamamayan upang gumaan. Ngayon, pag-aaralan natin yung VAT, medyo tutukan nyo yung sinabi yung yung temporary. Opo. Pansamantala. Lahat na itong pag-iisipan natin, kailangan may konting
pag-iisip sa temporary at konting araw-araw na pagbantay ng anong nangyayari. So for example, alam ko na humihingi ng taas ng fees, di ba? Ng ating mga transportasyon. Opo. Okay din pag-isipan yun. Ngunit pag nag-uusapan kung gaano kataas, etc., dapat pag-isipan din palagi na ito ay kailangan temporary sapagkat kung ginawa mong permanent yan at wala nang emergency, ay masakit naman sa pangangailangan ng ating ekonomiya at sa pangangailangan ng ating lipunan. Kanina po, binanggit ko rin na sapagkat ito ay isang national emergency, ang buong lipunan, buong nasyon, hindi lang ang public sector, kailangan ang private sector din ay magbigay ng tulong sa mga mas mahihirap sa ating lipunan. Ano po ang ibig sabihin ko dyan? Unang-una, sa ating gobyerno, dapat matutukan nila na walang magsasamantala sa sitwasyon na ito upang magkaroon ng limpak-limpak na ang tawag nila na profit, no? Opo. Tataas ng presyo kasi tumaas daw ang presyo sa lahat tapos pagsasamantalaan lang yung ating mga mahihirap. Kailangan tutukan yan ng ating daan. Okay. Number two, Yeah, sa go ahead. pribadong sektor, siguro po mag-isip sila ng ibang magagawa nila upang matulungan nila ang kanilang mga mas mahihirap na empleyado. Opo. For example, sabi daw ng ating Pangulo, magkakaroon na lang tayo ng 4-day work week. Ang tanong lang ay kung tumataas naman ang presyo ng transportasyon, medyo mas mabigat sa bulsa yung pupunta at balik sa opisina, no? Siguro pwede silang makaisip ng isang shuttle service para sa kanilang mga empleyado. At alam din natin na tataas ang presyo ng ilang bilihin, lalo na ang bigas. At siguro po kung meron silang kakayanan na subsidy para sa kanilang mga empleyado, ito po ay temporary measure upang hindi natin i-prioritize ang ating maximum profits. At siguro maski mas maliit ang profit nyo dahil yung ibang sana kikitahin nyo ay ginamit nyo sa pagtulong ng inyong mga mas mahirap na empleyado, siguro mas mabuting pag-isipan nyo. Ayan, kailangan natin all the help we can get ngayon, Secretary. At tawag nga dito, Rica, all hands on deck. Diba? Ayan, oo. Damn the torpedoes. Full speed ahead. Kakatakot yung torpedo. Huwag tayo mag-usaping torpedo kay may gera. Parang gera yun. Secretary Bobby, singit ko lang. Ito, maraming lumalabas sa social media na hindi kaya pwedeng, sabi nila, patawan ng wealth tax ang 1%, the billionaires of the Philippines. Is that advisable? Nyo, sabi ko nga, sama-sama muna tayo. Kasi pag ang ating pag-iisip ay isang awayan between mahihirap at mayaman, magkakaroon tayo ng karagdagang problema sa ating lipunan habang hinaharap natin ang isang problema na dapat tayo lahat magsama-sama. Ayun. Yan. Pero, habang sinabi ko nga yun, siguro po, pag nakaraan na itong emergency na ito, maaari nating tignan ulit ang fairness ng ating tax system at tignan natin kung maaaring tignan yung mga katulad ng sinabi mo sapagkat alam ko naman na sa ibang bansa medyo tinitignan na rin nila ang tinatawag na napakalaking imbalance, yung gap sa napakayaman at napakamahirap at sa madaming lipunan na tinuturing pang demokrasya, yung mga mahihirap ang mas marami at hindi yata maganda yun. Ngunit,
huwag natin muna ipasok ito upang sugurin ang ating mga mayayaman sa sitwasyon na ito ng baka temporary lamang upang hindi naman tayo magkaroon ng karagdagang kaisipan na awayan sa sitwasyon na dapat lahat ay magtulungan. Opo, opo. And words of wisdom mula sa inyo which we appreciate, pero gusto ko po yung sinabi ninyo na tingnan din yung mga pork barrel. Naku, hindi yun laki-laki ng mga kinukuha nyo sa pork barrel, ha? Kayo lang yung... Oo. Opo, opo. In the meantime, let's pray na sana nga mag-work yung whole of government approach. Ayan, we need that. Secretary, maraming salamat po. We appreciate your time, sir, at for all the insights that you've shared with us. Thank you, Sec Bobby. Salamat, Peter at Rica. Mabuhay kayo. Ingat po Ayan. kayo. God bless po. Bihira pong makausap natin si former Secretary ng Department of Finance. Finance! Si Roberto Bobby de Ocampo po ang ating nakausap. Salamat, sir. Chairman din siya ng Foundation for Economic Freedom. O yan, galing na mismo yan sa former Secretary. Kaya nga, Oo. magtulungan daw tayong Magtulungan lahat. tayo. Kaya nga, partner, lahat ng kayamanan mo, hatiin mo na, bigyan mo ko, tulungan mo ang kapwa mo. Diba? Kapwa mo, mahal mo. Naghahanap na nga kami ng mga sanga na Yun pwedeng maging panggatong. Yun na nga. May mga sanga kami sa bahay. Ibebenta ko sa'yo. Tulungan tayo. Oportunista talaga. Ayan. Masabi nga nila, yung pag-aalis ng excise tax, Oo. ano lang yan, temporary. Yes. Oo. Sana pansamantagal. Oo. Tulungan nga ba? Sandali lang po, babalik kami ni Rica. Ito po ang Balita Patan sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Tapat na pagbabalita. Diretsahang talakayan. Balita Patan.